Mayor Reynald O. Angela
Mama Nisa Abdul Karim, and our police, Vice Chief of Police of South P, Police Lieutenant Amir Hussein Disamangkot, and the Sangguniang Bayan members headed by our Honorable Roldan M. Benito, Municipal Vice Mayor, and of course the Sangguniang Bayan member, Honorable Alberto Estorninos, Honorable Basit Kami, Honorable Marlon Michael Batsigan, Honorable T.C. Mendek. Sa likod doon sa amin. So, ito yung municipal address and church congressman. Tagumpayan, kung i-sum up natin, no? Kung i-wrap up natin yung mga napagtagumpayan mo, how was it? Paano mo po ito maisalarawan, Mayor? Go ahead. Yes, magandang hapon sa lahat. Actually, yung as mayor, as 2016 elected mayor, talagang may challenge. Ang daming challenges na aking upuan, naharap dito sa atin, sa bayan ng South Opi. Actually, parang gusto kong anuhin muna, South Opi is a 4th class municipality to. And out of a 4th class municipality, South Opi also is tri-people ang community natin. And belong to a mountainous place to, and agricultural areas, agricultural land yung function ng ating area. Kumbaga farmer lahat yung ating Kaya with 11 barangay tayo, and with a total area of almost 50,000 square hectares. Hindi ganoon kadali para sa akin, no, to develop the priority needs ng ating lugar, lalo na doon sa ating farm to market road, lalong-lalo na doon sa mga nabanggit ko kanina na yung ating malnourished rate is napakataas. 2016, nag-average kami ng 30 above. So yun yung mga challenge na aming naharapan. Kaya ang unang-una, talagang hindi naman kumpuni but inipon. Kumbaga nag-set down talaga kami ng aking Sangguniang Bayan elected official, the line agencies concerned doon sa mga priority needs ng aming South Opi. Yun ang aming ginawa talaga. At tiningnan namin kung saan kami mag-continue doon sa aking mga pinalitan. No? Because yung mga pinalitan natin, meron naman silang mga accomplishment. But I think, sabi ko, during our time natin, dapat masustain natin o makontinue natin o increase pa natin yung ating development program. Pero with all these challenges, kanina kasi isa sa mga highlight is yung sunod-sunod yung mga awards na nakuha ng LGU South Opi. Alin doon sa tingin mo yung talagang may impact, no? Dahil 3 consecutive SGLG, at the same time, awarded din ho kayo ng SEAL, Salamat Excellence ng BARM, Prime HRM, at the same time, meron pang child-friendly, Mayor. Yes nga, totoo yun because doon sa Seal of Good Local Governance National Award natin, nag-attempt na rin kami 2017 and hindi namin nakuha yun because yun nga, marami kaming pwede pang i-improve doon sa 7 areas compliance natin. But 2018, nung nag-attempt kami, pumasa tayo doon and then yun na, consecutive 18, 19, and 20 nakukuha natin. Only during pandemic wala tayo doon. So hoping this year nga for the 4th time partially may result na according and South Opi again passer for this year for the 4th time. So yun yung yun yung lagi kong binibigyan ng emphasis na yung Seal of Good, yung SGLG, no, National Award is hindi makukuha talaga ng local government unit of South Opi kung hindi talaga magtulong-tulong yung ating mga line agencies, no, because nandiyan kasama yung ating PAPS, kasama yung ating social worker, kasama yung ating health, kasama yung ating youth. Yun yung mga composition kung paano tayo papasa. Of course, isa doon yung income natin. So yun yung kung paano natin mapasahan yung SGLG. Aside from that, yun yung Salamat Excellence Award, yung Salamat Excellence Award in Leadership na talagang para sa akin parang innovation ng ating BARM region. So nakuha natin 2022 and tayo lang yung nakakuha noon, no, na may incentives din na 2.5 million and
Yun yung medalyon natin na 18K worth 400 million. So isa yun sa mga na-establish namin na kumbaga yung paano nagsama-sama yung local government work hard para sa ating bayan sa South. With all these awards, anong naging susi dito sa tagumpay ng lahat ng ito, Mayor? Lagi lang naman kami lagi lang kami nagkakaroon ng study doon sa mga nai-encounter natin, yung regular or basic na problema ng lugar namin. Kung ano yung aming nai-encounter, doon lang kami nag-iisip at doon lang kami nag-create ng mga solution how to address. Parang yun ang nakikita ko kasi hindi naman kami talaga maka-action without validation of the basic needs ng aming lugar. Ano yung ating basic needs talaga dito? Like sinabi ko na, yung ating South Office belong to agricultural land, so farmer tayo. Isa sa basic needs natin dito is yung farm to market road. So aside from that, South Office again is 70% indigenous people, not because IP tayo, pero yun nga, dahil bundok-bundok tayo dito, ang dami rin nating mga cases pagdating sa health matter. Ang dami rin mga cases pagdating sa health matter na yan. Pagdating sa ating peace and order, isa rin yun. Ang dami rin kami na-encounter dito because kung naatinan nyo yung ating mga land conflict settlement dito, that was nag-origin pa ng 1970s, 1980s. Challenge para sa amin yun. Kaya doon kami nag-aaral paano namin talaga i-resolve yung mga conflict or yung mga problems na aming nakikita. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Alam natin, Mayor, ito yung last term mo as Mayor. Ano yung gusto mong legacy na iiwan sa bayan ng South Upi? Minsan mahirap din sabihin na this is a battle of or pag-i-introduce ng principle. But sabi ko nga sa kanila, being a mayor, I think marami pang gustong mangyari yung ating mga kababayan na hindi ko rin nabigay. Marami rin silang gustong ipagawa sa akin na hindi ko pa rin nagawa. But sabi ko, up to the end of my term, sabi ko, ang gusto ko lang ipakita na I am working. I am a functional mayor. Above average, sabi ko nga, yung aming gustong ipakita na sana ma-appreciate din. Talagang nagtatrabaho tayo. Kasama na yung ating mga fellow elected official and live disease. At a scale of 1 to 10, kung i-grade mo yung sarili mo in terms of performance, nasaan? Igagrado mo yung sarili mo? Sabi ko nga lagi, sana, hindi lang ako. My fellow elected official, sabi ko, bigay natin yung grade sa ating sarili above average. Yun lang aking sinasabi lagi. Ayaw ko naman magsalita ng 90% or basta above average kami. Ibig sabihin, functional kami. Sige po, Mayor, pasasalamat siguro sa ating mga kababayan na siguro gaano kalaking tulong ang BARM at saka ang Maguindanao Provincial Government sa tagumpay na ito. Yes, ang daming development ng bayan ng South Upi na galing talaga sa region BARM natin, yung mga ating road connecting. But siyempre, kami talaga, sabi ko nga, nagpapasalamat din kami sa guide na ibinibigay ng aming provincial government. Of course, headed by yan ng ating provincial governor by Mariam Sangki mga Didato. Know how to lead being a governor to the province of Maguindanao del Sur and how to convince the South Upi municipality as one of the municipality of Maguindanao del Sur to become a performing municipality. Thank you very much, Mayor. Above average. Okay. At a scale of 1 to 10.